Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng isang tao? Isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig, kung tunay at wagas, ay may kakayahang basagin ang anumang pader na humaharang dito. Sabi nila, madalas tayong humusga base sa panlabas na anyo sa suot na damit, sa trabahong ginagampanan, sa yaman na ipinapakita. Ngunit paano kung ang pinakamahalagang kayamanan pala ay nakatago sa isang pusong pinili na lamang manahimik? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Salye at Miguel sa Ang Boses sa Likod ng Salamin. Isang malutong na mura ang narinig ni Salye mula sa kabilang panig ng salamin, kasunod ng malakas na kalabog ng kamao sa mesa. Agad na natigilan sa pagpupunas ang kanyang kamay. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nasa loob ng marangyang opisina na iyon, ang CEO ng De Villa Prime Holdings, si Mr. Miguel De Villa, mula sa kinatatayuan niya sa labas. Habang hawak ang basahan at sprayer, kitang-kita niya ang bawat galaw nito. Ang mamahaling Amerikana na bahagyang gusot na sa balikat. Ang perpektong pagkatalingang kurbata na ngayon ay gusto na yata nitong hilahin para makahinga. At ang mga mata nitong nakatutok sa laptop screen, puno ng bigat at pagkadismaya. Ito ang pang-araw-araw na tanawin para kay Salye. Siya si Rosalinda Reyes, isang simpleng janitress, tagalinis ng mga sahig na tinatapakan ng mga empleyadong nagmamadali, tagapawi ng mga alikabok sa mesang pinagpapatungan ng milyon-milyong pisong kontrata. Isa siyang anino, isang unipormadong katawan na halos hindi napapansin ng sinuman. At iyon ang gusto niya, ang maging invisible. This is unacceptable, sigaw muli ni Miguel sa kausap nito sa video call. Narinig ni Salye ang pamilyar na tunog ng wikang Hapon mula sa speakers ng laptop. Tanaka-sama. Please, let me explain. Sumilip si Salye sa siwang ng pinto, na bahagyang nakaawang. Sa screen, nakita niya ang isang matandang Hapon, si Mr. Tanaka, na may salubong na mga kilay. Ang mukha nito ay hindi maipinta, isang senyales na malapit nang bumagsak ang isang napakahalagang negosasyon. Ang kumpanya ay ilang buwan nang sinusubukang isara ang deal na ito. Ang kaligtasan ng De Villa Prime Holdings ay nakasalalay dito. Alam ito ni Salye dahil naririnig niya ang mga bulungan sa pantry, ang mga nag-aalalang boses sa elevator. Biglang isang mapait na alaala ang sumagi sa isip niya. Ang bigat ng isang medalyang nakasabit sa kanyang leeg, ang liwanag ng entablado, ang palakpakan ng mga tao. Siya, si Rosalinda Reyes, ang batang henyo sa wika. Ngunit kasunod niyon ay ang madilim na imahe ng mga mapanghusgang mata, ng mga daliring nakaturo sa kanya, ng isang salitang paulit-ulit na sumisira sa kanya. Manloloko, napapikit siya ng mariin, pilit iwinawaksi ang multo ng kahapon. My apologies, Mr. Tanaka, sabi ng official translator ng kumpanya na kasama ni Miguel sa video call. What our CEO means to say is, we will give you our full heart. Namilog ang mga mata ni Salye. Mali. Isang malaking pagkakamali. Ang pariralang sinabi ni Miguel sa Ingles ay we will give it our all. Ang pagsalin nito sa full heart sa konteksto ng negosyo sa Japan ay para kang nanliligaw. Masyadong personal, masyadong emosyonal. Isang insulto sa profesionalismo. At gaya ng inaasahan, lalong umasim ang mukha ni Mr. Tanaka. Nagbitiw ito ng ilang salita sa Hapon na may diin at halatang pagkainis. Anong sabi niya? Baling ni Miguel sa translator. He said our proposal is unprofessional. Pautal-utal na sagot ng translator. Namumutla na sa takot. Damn it! Bulong ni Miguel, napasabunot sa sariling buhok. Hindi na natiis ni Salye. Para sa kanya, ang wika ay sagrado. Ang makarinig ng isang salitang ginamit sa maling paraan
ay parang isang sintunadong nota sa isang perpektong kanta. Sumasakit sa tenga, sumisira sa lahat. Dapat siyang manahimik. Dapat siyang bumalik sa paglilinis. Hindi niya ito problema. Ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Miguel. Ang bigat ng buong kumpanya sa kanyang mga balikat. At sa isang iglap, ang takot na mabunyag ay nadaig ng isang bagay na mas malakas. Ang pagnanais na itama ang isang pagkakamali. Sumandal siya palapit sa siwang ng pinto. Sa halos pabulong na boses, halos hindi maririnig, ibinulong niya ang tamang mga salita sa wikang Hapon. Moshiwake gozaimasen, Tanaka-sama. Sei shinsei, Toriko masete. Itadakimasu. I sincerely apologize, Mr. Tanaka. We will approach this with utmost sincerity and dedication. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa paligid. Natigilan si Miguel sa kalagitnaan ng kanyang paghinga. Tila isang anghel ang bumulong sa kanyang tainga. Lumingon siya sa kanyang translator. Na blanko lang ang mukha. Lumingon siya sa paligid ng kanyang opisina. Walang tao, ngunit ang boses. Narinig niya iyon ng malinaw. Isang boses ng babae. Mahinahon, perpekto ang punto, at puno ng respeto. Dahan-dahan, ang mga mata ni Miguel ay napadako sa salaming pinto ng kanyang opisina. At doon, sa siwang, nakita niya ang isang pares ng mga matang nanlalaki sa takot. Ang mga mata ng kanilang janitress, parang binuhusan ng malamig na tubig si Salye nang magtama ang kanilang mga paningin. Huli na. Nahuli na siya. Nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho na parang bula. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa, dahan-dahang tumayo si Miguel mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis sa kanya, puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na awtoridad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang niya ay parang isang dagundong sa dibdib ni Salye. Sa isang iglap, bumukas ang pinto. Ang malamig na hangin mula sa naka-aircon na opisina ay humampas sa kanyang mukha. Tumindig sa harap niya si Miguel de Villa. Matangkad at nakakatakot ang presensya. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Mula sa suot niyang hairnet hanggang sa luma niyang sapatos. At pagkatapos, nagsalita ito sa isang boses na malamig at hindi maikakaila ang utos. Ikaw, pumasyok ka, galit, pagkadismaya, desperasyon. Ito ang tatlong bagay na umiikot sa isipan ni Miguel de Villa habang pinapanood niyang unti-unting gumuho ang deal na magliligtas sana sa kanyang kumpanya. Ang mukha ni Mr. Tanaka sa screen ay isang malinaw na mensahe ng kabiguan. Ang kanyang translator ay inutil. Ang kanyang buong team ay walang magawa. Nasa bingit na siya ng pagsuko. Nang marinig niya ang boses na iyon, isang bulong. Halos hangin lang. Ngunit sa katahimikan ng kanyang pagkabigo, narinig niya ito ng napakalinaw. Isang tinig ng babae, bumibigkas ng wikang Hapon na may perpektong himig at paggalang. Para itong musika sa kanyang pandinig, kumpara sa basag na tunog na kanina pa niya naririnig mula sa kanyang translator. Ang kanyang unang reaksyon ay pagkalito. Saan nanggaling iyon? At pagkatapos ay nakita niya siya. Sa siwang ng pinto, ang janitress, ang babaeng araw-araw niyang nakikita, pero hindi naman talaga tinitingnan. Laging nakayuko, laging abala sa paglilinis, halos walang mukha. Ngayon, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, nanlalaki sa gulat at takot. Hindi na nag-isip pa si Miguel. Sa puntong iyon, wala na siyang pakialam kung sino siya o ano ang trabaho niya. Ang mahalaga ay ang boses na iyon, ang mga salitang iyon. Iyon ang kanyang huling baraha. Ikaw, pumasyok ka. Ang utos niya ay malamig at matigas. Nakita niya itong nanginig, tila gustong tumakbo. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak dito na sumunod.
Pumasok ito sa kanyang opisina. Dahan-dahan, ang ulo ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng sprayer na para bang iyon ang kanyang kalasag. "Upo?" sabi niya. Itinuturo ang bakanteng upuan sa tabi ng kanyang translator. "Sir, hindi po. Janitress lang po ako." Halos hindi marinig na sagot nito. Ang pangalan sa kanyang nameplate ay Sally. "I don't care." Madiin niyang sabi. "Narinig kita. Now sit." Nanginginig itong umupo. Halatang hindi komportable sa mamahaling leather na upuan. Mula sa screen, nakita ni Miguel ang nagtatakang tingin ni Mr. Tanaka. Maging ang kanyang translator ay napatingin kay Sally na may halong pagkamuhi at pagtataka. Binaliwala ni Miguel ang lahat ng iyon. Itinulak niya ang isang headset papunta kay Sally. "Isalin mo. Everything." Word for word utos niya. Tumitig lang si Sally sa headset na para bang iyon ay isang ahas na handang tumuklaw sa kanya. Ngayon na, dagdag ni Miguel, ang boses ay mas mababa at mas mapanganib. Walang nagawa si Sally kundi dahan-dahang isuot ang headset. Napalunok siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na para bang nagdarasal. At nang muli siyang dumilat, isang kakaibang pagbabago ang nakita ni Miguel. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na pokus. Ang nanginginig niyang mga kamay ay tumigil. Ang kanyang likod ay unti-unting tumuwid. Nag-umpisang magsalita si Mr. Tanaka. Ang tono ay malamig pa rin at puno ng pagdududa. At nagsimulang magsalin si Sally. Ang boses niya ay kalmado at malinaw. Bawat salitang Hapon na lumalabas sa bibig ni Mr. Tanaka ay isinasalin niya sa Ingles. Nang may tumpak na kahulugan at emosyon, hindi lang iyon. Pagkatapos isalin ang mga salita, nagdadagdag siya ng maikling paliwanag para kay Miguel. "Mr. Tanaka finds our previous statement too informal. In Japanese business culture, sincerity is shown through dedication and action, not through emotional declarations." Mahinang paliwanag niya. Natigilan si Miguel. Hindi iyon basta-basta pagsasalin. Iyon ay pag-unawa. Iyon ay cultural intelligence. Sumagot si Miguel at isinalin naman iyon ni Sally pabalik sa Hapon. Pinipili ang mga salitang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng profesionalismo at paggalang. Sa loob ng sumunod na 30 minuto, nasaksihan ni Miguel ang isang milagro. Ang babaeng nakauniporme ng janitress ay naging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Binura niya ang pader ng hindi pagkakaunawaan. Ang dating maasim na mukha ni Mr. Tanaka ay unti-unting lumambot. Ang mga salubong na kilay ay napalitan ng paghanga. Ang malamig na tono ay napalitan ng interes. Hindi na tumitingin si Miguel sa kanyang translator na ngayon ay nakatulala na lang sa isang tabi. Ang buong atensyon niya ay nakay Sally, sa paraan ng paggalaw ng kanyang mga labi, sa kislap ng talino sa kanyang mga mata, sa kumpiyansang bigla na lang lumabas mula sa isang taong ilang minuto lang ang nakalipas ay takot na takot. Sino ang babaeng ito? Nang matapos ang video call, hindi na pagkadismaya ang nasa mukha ni Mr. Tanaka, kundi isang ngiti. "De Villa-san," sabi nito, "your new interpreter is exceptional. She understands not just our language, but our heart. Please send my regards to her. I will reconsider your proposal." At sa mga salitang iyon, natapos ang tawag, katahimikan. Bumagsak ang balikat ni Miguel sa sobrang ginhawa. Nailigtas ang deal, nailigtas ang kumpanya, at lahat ng iyon ay dahil sa babaeng ito. Dahan-dahang tinanggal ni Sally ang headset. Ang kumpiyansa na kanina'y taglay niya ay biglang naglaho. Muli siyang naging ang dating janitress na kayuko, umiiwas ng tingin, tila gustong maging invisible muli. Tumayo siya. Kung wala na po kayong iuutos, sir, babalik na po ako sa trabaho ko." Tinitigan siya ni Miguel. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Paano? Bakit? Saan siya natuto ng ganoon?
Bakit siya naglilinis ng sahig kung may ganito siyang kakayahan? Ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang oras para magtanong. Ang alam niya lang ay hindi na niya pwedeng pakawalan ang taong ito. Ang babaeng ito ay hindi isang janitress. Isa siyang sandata, isang kayamanan. Hindi, sabi niya. Ang boses ay matatag. Napatingin sa kanya si Salye. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Tumayo si Miguel, inayos ang kanyang Amerikana at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha sa likod ng uniporme at sa ilalim ng takot at pag-aalinlangan, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan talino. Mula bukas, hindi ka na maglilinis ng sahig. Humakbang siya palapit. Ang kanyang anino ay bumalot sa maliit na katawan ni Salye. Magiging personal assistant kita. Hindi makapaniwala si Salye na ang amoy ng mamahaling leather at air freshener na lemon ang bubungad sa kanya sa simula ng araw. Sa halip na ang pamilyar na amoy ng chlorine at floor wax, nakatayo siya sa harap ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany sa labas mismo ng opisina ni Mr. De Villa. Sa ibabaw nito ay isang bagong-bagong laptop at isang telepono. Kanya raw iyon, ang kanyang bagong mundo. Kahapon, pagkatapos ng utos ni Miguel, halos hindi na siya nakatulog. Ang mga salitang, magiging personal assistant kita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Isang panaginip ba ito? O isang bangungot na malapit nang magsimula? Reyes. Isang boses mula sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang sekretarya ni Miguel, si Miss Gigi, ay may dalang ilang malalaking paper bag mula sa isang kilalang department store. Tinaasan siya nito ng kilay mula ulo hanggang paa. Pinabibigay ni Sir, magbihis ka. You can't meet clients looking like that. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay may halong pang-iinsulto, pero hindi na ito pinansin ni Salye. Kinuha niya ang mga paper bag at nagtungo sa banyo. Pagbukas niya, tumambad sa kanya ang mga damit na hindi niya kailanman naisip na isusuot. Isang itim na blazer na tila mas mahal pa sa isang buwang sahod niya. Isang puting blouse na seda, isang pares ng slacks na perpekto ang pagkakatahi. At ang pinakakinatatakutan niya sa lahat, isang pares ng itim na sapatos na may takong na halos 3 pulgada ang taas. Habang isinusuot niya ang mga ito sa loob ng isang cubicle, pakiramdam niya ay nag-aanyong tao siya. Ang uniforme niya bilang janitress ay ang kanyang balat, ang kanyang taguan, ang mga bagong damit na ito. Para silang isang costume na hindi niya alam kung paano isusuot. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Paglabas niya, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ibang tao ang nakita niya. Isang babaeng mukhang propesyonal, matalino, at kabilang sa mundong ito. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita pa rin niya ang dating Salye, ang babaeng takot, ang babaeng may tinatagong sekreto. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang mesa. Bawat hakbang sa mataas na takong ay isang pagsubok sa kanyang balanse. Ang lahat ng mga mata sa opisina ay tila nakatutok sa kanya. Narinig niya ang mahihinang bulungan. Grabe, di ba? From janitress to personal assistant in one day? Ano kayang ginawa niyan? Ginayuma yata si Sir Miguel. Tingnan mo. Hindi man lang marunong maglakad sa heels. Halatang hindi sanay. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bumalik ang lahat ng sakit. Ang pakiramdam na hinuhusgahan, pinag-uusapan, at minamaliit, yumuko siya. Hiniling na sana ay lamunin na lang siya ng sahig. Nang tanghali, habang kumukuha siya ng tubig sa pantry, isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Salye, anak, paglingon niya, nakita niya si Aling Nena, ang head janitress, ang tanging taong naging ina niya sa loob ng kumpanya. May dala itong isang maliit na lalagyan ng pagkain. Huwag mo silang pansinin.
Mahinang sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Inggit lang yan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Pero Aling Nena, natatakot po ako. Aminado ni Sally, ang boses ay nanginginig. Hindi po ito ang mundo ko. Kung minsan, ang tadhana ang pumipili ng mundo para sa atin. Sagot ng matanda. Oh, heto, paborito mong adobo. Kumain ka. At tandaan mo, mag-ingat ka dyan sa itaas, Sally. Iba ang mga tao doon. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang mga salita at ang mainit na adobo ay nagbigay ng kaunting lakas kay Sally. Bumalik siya sa kanyang mesa na may bagong determinasyon. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na kaya niya ito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina ni Miguel Reyes. Tawag nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya, ang mga mata ay nakapako sa mga papeles na hawak. Come in. I have your first assignment. Pumasok si Sally, dala ang isang notepad at panulat. Ang lamig sa loob ng opisina ay tila mas tumindi. Umupo si Miguel sa kanyang swivel chair at inilapag ang isang makapal na folder sa mesa. This is the Tanaka proposal. Sabi niya sa isang business-like na tono. I want you to review everything. Cross-check all the data, find any inconsistencies, and translate the executive summary into Japanese. I need it by tomorrow morning. Napatingin si Sally sa folder. Isang napakahalagang dokumento. Ang kapalaran ng kumpanya. Ibinibigay niya ito sa kanya. Ang tiwala. Yes, sir. Sabi niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Good. You can start. Sabi ni Miguel. Binalik ang atensyon sa kanyang laptop na para bang tapos na ang usapan. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, lihim siyang pinagmamasdan ni Miguel, sinusuri ang bawat reaksyon nito. Kinuha ni Sally ang folder at tumalikod na para lumabas. Sa wakas, isang gawain, isang bagay na kaya niyang gawin, isang bagay na magpapatunay na karapat-dapat siya, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Pag-upo niya sa kanyang mesa, binuksan niya ang kanyang bagong laptop at ang kanyang email. May isang mensahe mula sa sekretarya ni Miguel, si Miss Gigi, na naglalaman ng mga karagdagang files para sa proposal. Binuksan niya ang isang email na may subject na Project K. Sandoval, Preliminary Partner List. Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ang kalakip na dokumento. Isa itong listahan ng mga posibleng maging partner para sa isang bagong proyekto. At sa pinakatuktok ng listahan, nakasulat sa bold letters ang isang pangalan. Isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang pangalan na nagpabalik sa lahat ng kanyang mga bangungot. Katrina Sandoval. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang folder na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Lumikha ng malakas na kalabog sa sahig ng tahimik na opisina. Narinig ni Miguel ang kalabog mula sa labas ng kanyang opisina. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa laptop at nakita niya si Sally, nakatayo na parang estatwa. Ang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang computer. Ang folder na ipinagkatiwala niya ay nakakalat ngayon sa sahig. Isang inis ang unang pumasok sa isip niya. Kakasimula pa lang ng trabaho nito, nagkakalat na. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Sally, isang halo ng matinding takot at hindi makapaniwalang gulat, na para bang nakakita ito ng multo. Napalitan ang inis niya ng pagtataka. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Reyes, anong problema? Tanong niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang inaasahan. Tila natauhan si Sally. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga nagkalat na papel. Ang mga kamay ay halatang nanginginig pa rin. Wala po, sir. Pasensya na po. Nabitawan ko lang po. Hindi kumbinsido si Miguel. Sigurado ka? Tumango lang ito. Hindi tumitingin sa kanya.
May itinatago ang babaeng ito, isang malaking sekreto. At habang lumalaki ang kanyang paghanga sa kakayahan nito, lumalaki rin ang kanyang kuryosidad kung sino ba talaga ito. Sa sumunod na mga araw, mas lalo siyang humanga. Si Salye ay hindi lang isang magaling na translator. Siya ay isang henyo. Mabilis siyang matuto. Ang mga report na ipinapagawa niya ay hindi lang kumpleto, kundi may kasama pang mga analysis na hindi man lang naisip ng kanyang mga department heads. Para siyang isang espongha, sinisipsip ang lahat ng impormasyon at isang makinang nagpoproseso nito sa paraang kahanga-hanga. Isang gabi, habang pauwi na siya, napansin niyang bukas pa ang ilaw sa lamesa ni Salye. Nandoon pa rin ito, nakayuko sa mga papeles. Ang salamin sa pagbasa ay nasa dulo ng kanyang ilong. Ang kanyang buong atensyon ay nasa trabaho. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Sa halip na dumiretso sa elevator, nagpunta siya sa pantry at nagtimpla ng 2 tasa ng kape. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa nito at inilapag ang 1 tasa. Nagulat si Salye. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa ilalim ng malambot na ilaw ng desk lamp, nakita ni Miguel ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding determinasyon. Umuwi ka na. Reyes, gabi na, sabi niya. Tinatapos ko lang po ito, sir. Para bukas, handa na po para sa meeting nyo. Sagot nito, ang boses ay mahina. Kahit na. You've done enough for today, sabi ni Miguel. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang pagnanais na protektahan ito, na alagaan. Drink your coffee. Ihahatid na kita. Nanlaki ang mga mata ni Salye. Naku sir, wag na po. Nakakahiya. Kaya ko na po. Ngunit hindi siya nakinig. Hinintay niya itong matapos. At sa unang pagkakataon, sabay silang bumaba sa elevator. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing ilang tulad ng dati. Mayroon ng isang manipis na hibla ng koneksyon, isang pag-unawa na hindi na kailangan pang sabihin. Kinabukasan, sa isang mahalagang pulong kasama ang legal team, muling pinatunayan ni Salye ang kanyang halaga. Habang tinatalakay ang isang kontrata, bigla itong nagsalita. "Excuse me, sir," sabi nito. Nakaturo sa isang paragraph sa dokumento. I think may mali po sa clause na ito. Sinasabi po dito na ang De Villa Holdings ang mananagot sa lahat ng shipping damages kahit na ito ay kasalanan ng third-party logistics. Baka po maging problema ito sa hinaharap. Nagtinginan ang mga abogado. Muli nilang binasa ang clause. At doon nila nakita isang maliit na detalye na nakalusot sa kanilang lahat. Isang pagkakamali na maaaring magdulot sa kumpanya ng milyon-milyong pagkalugi. Lahat sila ay napatingin kay Salye ng may paghanga. Maging si Miguel ay hindi maitago ang ngiti sa kanyang labi. "Good catch, Reyes," sabi niya. At sa pagkakataong iyon, ang kanyang papuri ay totoo at walang halong pagkukunwari. Habang pauwi, tumawag ang kanyang ina. "Miguel anak, kamusta? Huwag mong kakalimutan ang dinner natin kasama ang mga Sandoval sa Sabado, ha?" Masiglang sabi ni Doña Esmeralda de Villa. Napakabait na bata talaga ni Katrina. Matalino, maganda, at galing sa magandang pamilya. She's perfect for you, and her company is perfect for ours. Napabuntong hininga si Miguel. Si Katrina Sandoval, ang babaeng ipinipilit ng kanyang pamilya para sa kanya. Oo, maganda siya at matalino. Ngunit mayroon siyang ugali na hindi gusto ni Miguel, isang uri ng pagiging kalkulado at mapanlinlang. "Ma, we're just business partners for now," sagot ng kanyang ina na may kasamang pagtawa. Pagkababa niya ng telepono, bumalik sa isip niya si Salye. Ang simpleng babae na may hindi maipaliwanag na talino. Ang babaeng nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay
na matagal na niyang hindi naramdaman paghanga. Kinabukasan, dumating si Katrina Sandoval sa De Villa Prime Holdings. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang dress na bumabagay sa kanyang maputing balat, dala ang isang aura ng kapangyarihan at kayamanan. Naglakad ito na parang pag-aari niya ang buong gusali. "Miguel, darling," bati nito, sabay halik sa kanyang pisngi. "I'm so excited to finally work with you." "Katrina." "Welcome," formal na sagot ni Miguel. "Please, come in. My assistant will bring us some coffee." Tinawag niya si Celie para magdala ng mga dokumento. Nang pumasok si Celie sa opisina, ang kanyang mga mata ay nakayuko sa daladalang folder. "Here are the files, sir," sabi nito. "Thank you, Reyes," sagot ni Miguel. Pagkatapos ay lumingon siya kay Katrina. "Katrina, this is Rosalinda Reyes, my new personal assistant." Itinaas ni Salye ang kanyang ulo. At sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang mga mata ni Salye ay nanlaki sa gulat. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ngunit ang reaksyon ni Katrina ang mas nakagulat kay Miguel. Isang dahan-dahang pag-angat ng kilay. Isang mabagal na pagkurba ng mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng panunuya at tagumpay. "Rosalinda Reyes?" Ulit ni Katrina. Ang boses ay tila pulot sa tamis ngunit may nakatagong lason. "Is that you? Akalain mo nga naman." Nagkita tayo ulit. Ang boses ni Katrina Sandoval ay parang isang matinis na tunog ng kuko na kumikiskis sa pisara, isang tunog na gumising sa lahat ng natutulog na demonyo sa nakaraan ni Salye. Nakatayo siya roon, sa gitna ng malamig na opisina ni Miguel. Pakiramdam niya ay hubad at walang kalaban-laban. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ang anino na pilit niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon, ay narito na. Nakatayo sa kanyang harapan, nakangiti na parang isang ahas na handa ng manuklaw. "Kung magkakilala kayo?" tanong ni Miguel. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Halatang nararamdaman ang tensyon sa hangin. Bago pa man makasagot si Celie, mabilis na sumagot si Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring saya. "Oh yes, we were classmates in college. Magaling yan, di ba Rosalinda? Top of the class." Ang paraan ng pagbigkas ni Katrina sa kanyang buong pangalan ay isang babala, isang paalala. "Alam ko kung sino ka. Hawak kita sa leeg, Sally na lang po." Pautal-utal na sabi ni Salye. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Ayaw niyang makita ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Katrina. Ayaw niyang makita ang nagtatakang tingin ni Miguel. "Of course, Sally," sabi ni Katrina. "I'm so happy for you. Look at you now, personal assistant ng isang CEO. Who would have thought?" May diin sa huling mga salita. Isang malinaw na insulto na tanging si Celie lang ang nakakaintindi. Pinilit ni Salye ng gumiti. "Salamat, Katrina. Masaya rin akong makita ka ulit. Kung wala na po kayong kailangan, sir, babalik na po ako sa labas." Nagmamadali siyang tumalikod, ngunit ang boses ni Katrina ay muling humabol sa kanya. "Actually, Celie, darling, can you get me some coffee? Black, 2 sugars. You know how I like it, right? Just like the old days." Isang utos. Isang paraan para ipamukha sa kanya na kahit nagbago ang kanilang mga posisyon para kay Katrina, si Salye ay mananatiling isang utusan. Tumango lang si Salye at mabilis na lumabas ng opisina. Pagdating sa pantry, napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya magpapadala sa takot. Iba na ngayon. Hindi na siya ang dating estudyanteng walang laban. Ngunit habang inihahanda niya ang kape, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Bawat patak ng mainit na likido ay parang isang patak ng lason.
Pagbalik niya sa opisina, saktong ipinapaliwanag ni Miguel ang isang bagay sa mga dokumento. Maingat niyang inilapag ang tasa ng kape sa harap ni Katrina. "Oh, thank you," sabi ni Katrina. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Ngunit habang inaabot nito ang tasa, aksidente nitong natabig ang kamay ni Salye. Tumapo ng mainit na kape. Hindi sa damit ni Katrina, kundi sa mga importanteng papel na nasa ibabaw ng mesa ni Miguel. "Oh my God, I'm so sorry," tili ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Salye na may halong panunisi. "Salye, you should be more careful." Pasensya na po, sir." Mabilis na sabi ni Salye, kumuha ng tissue at sinubukang punasan ang mga nabasang papel. "It's okay. It's just a draft," sabi ni Miguel. Kahit na bakas sa kanyang mukha ang inis, tumingin siya kay Salye. "Reyes, get a clean copy." "Yes, sir." Lumabas si Salye ng opisina. Ang kanyang mukha ay nag-iinit sa hiya at galit. Alam niyang sinadya iyon ni Katrina. Isang maliit na laro. Isang paunang patikim sa kung ano ang kaya nitong gawin. Nang hapong iyon, nagtungo si Salye sa banyo para maghilamos. Paglabas niya ng cubicle, nagulat siya nang makita si Katrina na nag-aabang sa kanya, nakasandal sa lababo. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, wala nang ibang tao. Sila lang dalawa. Ang matamis na ngiti ni Katrina ay nawala. Ang natira ay isang malamig at mapanganib na ekspresyon. Well. Simula nito, dahan-dahang lumalapit kay Salye na parang isang predator. Ang daga, lumabas na rin sa lungga. "Katrina, anong kailangan mo?" Matapang na tanong ni Salye. Kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Tumawa si Katrina, isang tawang walang saya. "Ang kailangan ko? Simple lang. Ang layuan mo si Miguel. Ang umalis ka sa kumpanyang ito. At ang bumalik ka sa basurahan na pinanggalingan mo. Wala akong karapatan?" Putol ni Katrina. Ang boses ay biglang tumaas. "Ako ang walang karapatan? Pagkatapos mong sirain ang lahat para sa akin noon? You were always number one. Palaging ikaw ang paborito. Palaging ikaw ang magaling. Gawa-gawa mo lang ang lahat ng iyon!" Sigaw ni Salye. At sino ang paniniwalaan nila, Salye? Mapang-asar na tanong ni Katrina. Lumapit ito hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ang isang hamak na janitress na may kaduda-dudang nakaraan? O ako? Si Katrina Sandoval. Hinawakan ni Katrina ang kwelyo ng blouse ni Salye. "Alam ko kung sino ka at alam ko ang ginawa mo. Isang maling galaw mo lang. Isang salita mo lang kay Miguel at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang baho ng nakaraan mo. Sisirain kita ulit at sa pagkakataong ito, wala nang matitira sa'yo." Binitiwan niya si Salye ng marahas. Inayos niya ang kanyang damit at muling ngumiti na parang isang anghel. "I'm watching you," bulong nito bago siya lagpasan at lumabas ng banyo. Naiwan si Salye na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang tanong na sumisigaw sa kanyang isipan. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na nagbabalat kayong anghel? Pagbalik niya sa kanyang mesa, nakita niya si Miguel na nakatayo, nag-aabang. "Okay ka lang?" tanong nito. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "You seem pale. May nangyari ba sa inyo ni Katrina sa banyo?" Pinagmasdan ni Salye ang mukha ni Miguel. Ang pag-aalala. Ang simula ng tiwala. Paano niya sasabihin ang totoo? Maniniwala ba ito sa kanya? O itataboy lang siya palayo? Pinili niyang magsinungaling. Pinili niyang itago ang kanyang takot. "Wala po, sir." Pilit niyang ngiti. "Magkaibigan lang po kami. Nagkamustahan lang." Nakita niya ang pagdududa sa mga mata ni Miguel. Hindi ito naniwala. Ngunit wala na itong sinabi. Tumango lang ito at bumalik sa kanyang opisina
Isinara ang pinto. Naiwan si Salye sa kanyang mesa. Pakiramdam niya ay lalo siyang nag-iisa. Ang laro ay nagsimula na at alam niyang sa larong ito, siya ang laging talo. Hindi tanga si Miguel. Alam niyang nagsisinungaling si Salye. Ang pilit ng ngiti, ang pag-iwas ng tingin, ang bahagyang panginginig ng boses nito lahat ay senyales ng isang taong may itinatago. At ang sinasabi nitong magkaibigan sila ni Katrina? Imposible. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa kanina ay halos hinihiwa ng kutsilyo sa sobrang kapal. Meron silang nakaraan. Isang nakaraang halatang hindi maganda. At si Katrina Sandoval, sa likod ng kanyang matamis na ngiti at perpektong pananamit, ay tila isang aninong nagbabanta sa katahimikan na unti-unti nang natatagpuan ni Salye sa kumpanya. Kinabukasan, sa isang pulong kasama si Katrina, lalong tumibay ang kanyang hinala. Miguel, I'm thinking of restructuring the timeline for Phase 2, sabi ni Katrina, nakaturo sa isang chart. Para mas mabilis, I'm sure your assistant can handle the extra workload of preparing the new documents overnight. Tumingin si Miguel kay Salye, na tahimik na kumukuha ng notes sa isang sulok. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng mga balikat nito. Halatang isang paraan ni Katrina para pahirapan si Salye. No? Matatag na sagot ni Miguel. Ikinagulat ni Katrina at maging ni Salye. We will stick to the original schedule. I don't believe in rushing things, Katrina. It leads to mistakes. And my assistant's workload is already full. Binigyan niya ng isang makahulugang tingin si Salye. Isang maliit na paraan para ipakitang nasa panig niya siya. Nakita niya ang bahagyang paglaki ng mga mata nito, isang silent na pasasalamat. Samantala, ang ngiti ni Katrina ay bahagyang kumupas. Pagkatapos ng pulong, tinawagan ni Miguel ang Human Resources Department. I need a copy of Rosalinda Reyes's 201 file. Utos niya, yes sir, right away. Ngunit nang dumating ang file, lalo lang siyang nalito. Ang laman nito ay napaka-basic. Pangalan, address, contact person si Aling Nena, walang educational background maliban sa high school diploma, walang previous employment record maliban sa ilang maliliit na cleaning agencies. Para siyang isang multo. Walang bakas. Paanong ang isang taong may ganitong ka-basic na profile ay kayang magsalita ng perpektong Hapon at makahanap ng butas sa isang legal na kontrata? Isinara niya ang folder. Ang kanyang isip ay lalong naguluhan. Sino ka ba talaga? Salye Reyes? Sa kabila ng misteryo, hindi maikakaila ni Miguel ang isang bagay. Ang pagiging malapit niya kay Salye ay hindi na lamang propesyonal. Gusto niya ang presensya nito. Ang tahimik nitong kahusayan, ang pagiging simple nito, ang talinong hindi nito ipinagyayabang. Sa isang mundo na puno ng mga taong tulad ni Katrina na laging may hidden agenda, si Salye ay parang isang sariwang hangin. Isang gabi, naisip niya ang isang ideya. Kailangan nilang pag-usapan ang proposal ni Tanaka sa isang lugar na mas relaxed, malayo sa mga mapanuring mata sa opisina. Malayo kay Katrina. Reyes? Tawag niya kay Salye bago ito umuwi. Are you free for dinner tonight? We need to discuss the Tanaka counter-proposal. I'll treat you. Nagulat si Salye. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Sir, pwede naman po nating usapan dito. I insist. Putol niya. Ginamit ang kanyang CEO voice na alam niyang hindi nito matatanggihan. My treat. Consider it a bonus for your excellent work. Dinala niya si Salye sa isang tahimik na Italian restaurant. Habang nakaupo sila, sa unang pagkakataon, nakita niya itong mag-relax ng kaunti. Tinanggal nito ang kanyang blazer at sa ilalim ng malambot na ilaw ng restaurant, mukha itong mas bata at mas malaya. Pinag-usapan nila ang trabaho, ngunit unti-unti, napunta ang usapan sa mga personal na bagay. So, saan ka lumaki?
Tanong ni Miguel. Sa probinsya lang po, sir. Sa Laguna. Sagot nito, anong pangarap mo, Sally? Tanong niyang muli. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang unang pangalan. Natigilan si Sally sa tanong. Nakita ni Miguel ang isang kislap ng lungkot sa kanyang mga mata bago ito muling yumuko. Dati po, marami. Ngayon po, gusto ko lang ng simpleng buhay, tahimik. Mayroong isang kwento sa likod ng mga salitang iyon. Isang malungkot na kwento. At sa gabing iyon, naramdaman ni Miguel na gusto niyang malaman ang kwentong iyon. Gusto niyang pawiin ang lungkot sa mga mata nito. Pagkatapos ng hapunan, nagpresenta siyang ihatid ito. Habang nagmamaneho, isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang katahimikan ng dalawang estranghero, kundi ng dalawang taong unti-unting nagkakaintindihan. Nang malapit na sila sa eskinita kung saan nakatira si Sally, nag-slow down si Miguel. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan ng mundo niya. Dito na lang po, sir, sabi ni Sally. Ngunit bago pa man siya makababa, isang pamilyar na kotse ang nakita ni Miguel na nakaparada sa dilim, ilang metro mula sa kanila. Isang mamahaling puting sedan, at mula sa kotse na iyon, lumabas ang isang babaeng nakapulang bestida, si Katrina. Nanigas si Miguel sa kanyang kinauupuan. Anong ginagawa ni Katrina dito? Sa ganitong oras ng gabi, nagkatinginan sila ni Sally. Nakita niya ang purong takot sa mukha nito. Ngumiti si Katrina nang makita sila. Isang ngiting mapang-asar. Naglakad ito palapit sa bintana ng kotse ni Miguel. Kumatok ito ng dahan-dahan. Ibinaba ni Miguel ang bintana. Ang kanyang panga ay naninigas. Miguel, bati ni Katrina sa matamis na boses. Tumingin ito kay Sally sa loob ng kotse. I was just visiting an old friend. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Miguel. Ang mga mata ay nang-aakit ngunit may bahid ng panunukso. May mga bagay ka pa palang hindi alam tungkol sa bago mong assistant. Ang mga salita ni Katrina ay parang isang sumpa. Isang malamig na kamay na biglang sumakal sa leeg ni Sally. Ang kaunting init at pag-asa na naramdaman niya mula sa hapunan nila ni Miguel ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong takot. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ni Miguel kay Katrina. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagkagiliw. Sinusundo ko lang ang report ko mula sa isa sa mga empleyado ko na nakatira rin pala dito. Walang kabuluhang palusot ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Sally. Small world, di ba? Hindi na nagsalita pa si Sally. Mabilis siyang nagpaalam kay Miguel at bumaba ng kotse. Naglakad siya nang mabilis papasok sa eskinita. Hindi lumilingon, ngunit ramdam na ramdam niya ang mga matang nakatutok sa kanyang likuran, ang nagtatakang tingin ni Miguel at ang mapanuring tingin ni Katrina. Pagkapasok niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, napasandal siya sa pinto at napaupo sa sahig. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Plinano ito ni Katrina. Ang pag-aparisyon niya ay hindi isang pagkakataon. Isa itong babala, isang mensahe na kahit saan siya magtago, hahanapin at hahanapin siya nito. Kinabukasan sa opisina, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Si Miguel ay naging mas tahimik at mas malayo. Ang mga tanong ay malinaw na gumuguhit sa kanyang mga mata sa tuwing napapatingin ito sa kanya, ngunit hindi ito nagtatanong. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. At nagsimula na ang lason. Una, isang blind item ang lumabas sa isang hindi kilalang business blog, which prominent import-export company is unknowingly harboring a corporate snake with a shady past. Sources say a newly promoted employee, plucked from obscurity, has a history of academic fraud. Is the hotshot CEO too blinded by? Walang pangalan. Ngunit para kay Sally, ang mga salita ay parang sinisigaw ang kanyang pagkatao. Nang mabasa niya iyon, pakiramdam niya ay nasusuka siya. Ito na. Nagsisimula na si Katrina. Sunod-sunod na
ang mga nangyari. Isang mahalagang file sa computer niya ang biglang nag-corrupt bago ang isang deadline. Isang schedule para sa meeting ni Miguel sa mga investor ang nagkamaling na set sa maling oras. Lahat ay maliliit na bagay, ngunit sapat na para magmukha siyang pabaya at walang kakayahan sa trabaho. "Anong nangyayari sa iyo, Reyes?" tanong ni Miguel isang hapon. Ang bimo ay puno ng pagkadismaya matapos ang isang na-miss na meeting. "You used to be so meticulous." "Hindi ko po alam, sir." "I swear." Chinek ko po ang schedule. Halos maiyak na paliwanag ni Salye. Ngunit nakita niya ang pagdududa sa mga mata nito. Ang tiwalang unti-unti niyang nakukuha ay unti-unti na ring nawawasak. Isang gabi, hindi na niya natiis. Sa isang desperadong hakbang, inabangan niya si Katrina sa parking lot ng gusali. "Katrina, parang awa mo na. Itigil mo na to." Pagmamakaawa ni Salye. Humarap sa kanya si Katrina. Ang mukha ay walang anumang emosyon. "Itigil ang alin? I have no idea what you're talking about. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ang blog, ang mga aksidente sa trabaho ko. Please, nanahimik na ako. Hayaan mo na ako." Tumawa si Katrina. "Hayaan ka. Hayaan kang maging masaya. Hayaan kang makuha ang lahat ng dapat ay sa akin. Ang atensyon ni Miguel, ang posisyon. Salye, hindi ka pa ba natututo? You don't deserve any of this. Anong gusto mong gawin ko?" tanong ni Salye. Ang boses ay basag na. "Simple lang," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. "Umalis ka. Mag-resign ka. Mawala ka sa buhay ni Miguel. Sa buhay naming lahat. Bumalik ka sa pagiging invisible. Do that, and I'll stop. But if you insist on staying," hindi na nito tinapos ang sasabihin. Ngumiti lang ito ng makahulugan. "Alam mo na ang kaya kong gawin." Tumalikod si Katrina at sumakay sa kanyang magarang kotse. Iniwan si Salye na nakatayo sa gitna ng malamig na paradahan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tama si Katrina. Siguro nga, hindi niya ito deserve. Siguro nga, isa lang siyang gulo. Ang pagpasok niya sa buhay ni Miguel ay nagdala lang ng problema sa kumpanya at sa lalaki. Ang pag-ibig na nagsisimulang tumubo sa kanyang puso ay isang kasalanan. Mahal niya si Miguel. At dahil mahal niya ito, kailangan niya itong protektahan mula sa kanya. Pagbalik niya sa opisina, wala ng tao. Ang tanging ilaw na lang na bukas ay mula sa kanyang desk lamp. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang isang blankong dokumento. Sa tuktok, tinype niya ang mga salitang pinakakinatatakutan niya. Resignation letter. Bawat letra ay parang isang patak ng lason sa kanyang puso. Sinulat niya ang mga dahilan, personal reasons, family emergency, lahat ng kasinungalingan na kaya niyang isipin. Nang matapos, pinrint niya ito. Pinirmahan niya. Ang pirma ay nabasa ng isang patak ng luha na hindi na niya napigilan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa opisina ni Miguel. Madilim sa loob. Tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Inilapag niya ang sulat sa gitna ng malaking mesa nito. Ang puting papel ay tila isang bandila ng pagsuko sa gitna ng dilim. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ito na ang katapusan. Ang kanyang maikling panaginip ay tapos na. Tumalikod siya para umalis. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Kailangan na niyang mawala bago pa tuluyang sirain ni Katrina ang lahat. Gabi na nang bumalik si Miguel sa opisina. May kailangan siyang kunin na dokumento para sa isang maagang meeting kinabukasan. Inaasahan niyang madadatnan ang isang madilim at tahimik na palapag. Ngunit nagulat siyang makita ang ilaw mula sa ilalim ng pinto ng kanyang opisina na bahagyang nakaawang. Akala niya ay si Salye. Nag-overtime na naman.
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit pagpasok niya, wala siyang nakitang tao. Tanging ang liwanag lang mula sa bintana na tumatama sa isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang puting papel. Lumapit siya, at ang maliit na ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nakasulat sa itaas ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Resignation letter. Ang pangalan sa ibaba, Rosalinda Reyes. Para siyang sinuntok sa sikmura. Hinawakan niya ang papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang mga dahilan, mga palusot na halatang hindi totoo. Bakit? Bakit ngayon pa? Kung kailan? Kung kailan nagsisimula na siyang mahulog para dito. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang sulat ay hawak pa rin. Muling sumariwa sa kanyang isipan ang lahat. Ang kanilang unang pagkikita, ang paghanga niya sa talino nito, ang hapunan nila, ang takot sa mga mata nito nang makita si Katrina. Katrina, alam niyang may kinalaman si Katrina dito. Ang mga blind item, ang biglaang pagiging pabaya ni Salye, ang pag-aparisyon ni Katrina sa tapat ng bahay nito, lahat ay konektado. Ngunit ano ang sikreto? Ano ang nakaraan na pilit itinatago ni Salye at ginagamit naman ni Katrina para takutin ito? Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa mga bulungan na baka totoo ang mga ito, na baka si Salye ay hindi talaga tulad ng inaakala niya. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang mas malakas na bahagi na sumisigaw na hindi ang babaeng nagpakita sa kanya ng walang katulad na talino, integridad, at kababaang loob ay hindi maaaring maging isang manloloko. Napatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng Makati. Sa loob ng maraming taon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kumpanya, ang mga numero, ang kita. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng iyon. Hindi niya ito hahayaang umalis. Hindi nang ganito. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng opisina. Sumakay siya sa elevator. Ang puso niya ay kumakabog. Kailangan niya itong maabutan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Naabutan niya si Salye sa labi ng gusali. Nag-aabang ng taxi. Ang mga balikat nito ay nakayuko sa pagkatalo. Salye! Tawag niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na labi. Lumingon ito at nakita niya ang gulat at lungkot sa mga mata nitong namumugto. Sinubukan nitong umiwas, ngunit mabilis siyang nakalapit at hinawakan ito sa braso. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Bakit ka aalis? Kailangan, sir. Sabi nito, hindi makatingin sa kanya. Gulo lang po ang dala ko sa inyo. Anong gulo? Yung mga sinasabi ni Katrina? Yung mga walang kwentang blog? Salye, talk to me. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Umiling si Salye. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi niyo po maiintindihan. Then, make me understand. Sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay nawala na. Bakit hinahayaan mong gawin ito ni Katrina sa'yo? Sa atin? Dahil totoo ang lahat ng iyon. Biglang sigaw ni Salye. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. May nakaraan ako, Miguel. Isang nakaraan na madumi at kahiya-hiya. At kung mananatili ako dito, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ikaw at ang kumpanya. Natigilan si Miguel. Totoo? Hindi ako naniniwala. Mahinang sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Salye. Dapat maniwala ka, sabi ni Salye. Pilit na kumakawala sa hawak niya. Pabayaan niyo na po ako. Ngunit sa halip na bitawan ito, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak. Nakita niya ang sakit, ang takot, ang pagpaparaya sa sarili sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pagdududa ay naglaho. Wala na siyang pakialam sa nakaraan.
Ang mahalaga ay ang babaeng nasa harapan niya ngayon, sa isang iglap, sa gitna ng lobby ng De Villa Prime Holdings. Ginawa ni Miguel ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Hinila niya si Salye palapit sa kanya, hinawakan ang mukha nito at hinalikan ito. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng desperasyon, ng pagnanais na iparamdam dito ang lahat ng hindi niya masabi. Isang halik na nagsasabing, "Nandito ako, naniniwala ako sa iyo." Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig siya sa mga mata nito. "Sabihin mo sa akin ang totoo," bulong niya. Ang kanyang noo ay nakasandal sa noo nito. "Lahat-lahat. Pangako. Maniniwala ako sa iyo." Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Salye. Ang pader na matagal nitong itinayo ay unti-unting gumuho. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang sinag ng pag-asa. Dahan-dahan itong tumango. Ang totoo ay, ring. Isang malakas na tunog ng telepono ang biglang pumutol sa kanilang sandali. Telepono ni Miguel. Napakunot ang noo niya. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Kinuha niya ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen, Chairman Tan, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board. Sinagot niya ito. "Mr. Tan, it's late. Miguel, you need to see this." Sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. An anonymous email was just sent to the entire board of directors. "It's about your assistant. It has evidence." Nanlamig ang dugo ni Miguel. Tumingin siya kay Salye, na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Binuksan niya ang kanyang email sa telepono. At doon, sa pinakabagong mensahe, nakita niya ang isang subject line na nagpabagsak sa kanyang mundo. Subject, "The truth about Rosalinda Reyes, the academic fraudster." May kalakip itong mga lumang news clippings, mga dokumento ng eskwelahan, at isang larawan ni Salye noong kolehiyo na kayuko, habang dinadala palabas ng campus ng mga security guard. Ang pag-asang sumilay sa puso ni Salye, ilang sandali lang ang nakalipas ay namatay na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel habang nakatingin ito sa screen ng telepono. Ang init at paninindigan sa mga mata nito ay biglang napalitan ng malamig na pagkabigla. Ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan na siyang binitiwan. "Miguel, anong nangyari?" Nanginginig niyang tanong. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Hindi siya sinagot ni Miguel. Dahan-dahan lang nitong itinaas ang telepono at ipinakita sa kanya ang screen. At doon, nakita niya ang kanyang sariling bangungot. Isinapubliko para makita ng lahat ang larawan, ang mga headline, ang mga salitang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan sa loob ng 5 taon. Panderya, manloloko, kahihiyan. Tumama ang katotohanan sa kanya na parang isang truck. Huli na ang lahat. Ginawa na ni Katrina ang kanyang huling tira. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang bulong o isang blind item. Isa itong bomba. Bago pa man makapagsalita si Salye, muling tumunog ang telepono ni Miguel. Sunod-sunod. Ang mga miyembro ng board, ang legal team, ang PR department, nagsimula na ang sunog. At mabilis itong kumakalat. "I need to go," sabi ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon, ang mga mata ay hindi makatingin sa kanya. Bawat salita ay parang isang patalim sa dibdib ni Salye. May emergency meeting ang board, tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo mag-isa sa gitna ng labi. Parang isang eksenang paulit-ulit na nangyayari sa buhay niya. Ang pagtalikod ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kinabukasan,
Ang De Villa Prime Holdings ay naging isang impyerno para kay Salye. Pagpasok pa lang niya sa gusali, ramdam na niya ang mga tingin. Ang mga dating ngiti ay napalitan ng mga mapanghusgang titig. Ang mga dating bulungan ay naging hayagang pag-uusap. Siya yon. Diba? Grabe ang kapal ng mukha. Pumasok pa. Nakakahiya. Dahil sa kanya, bumabagsak ang stocks ng kumpanya. Naglakad siya na parang isang kriminal na dinadala sa kanyang bitayan. Bawat hakbang ay mabigat. Pagdating niya sa kanyang mesa, nakita niyang wala na roon ang kanyang mga gamit. Nakalagay na ang lahat sa isang kahon sa sahig. Miss Reyes. Si Miss Gigi, ang sekretarya ni Miguel, ang lumapit sa kanya. Ngunit ngayon, wala na ang dating pagkamuhi sa mga mata nito. Ang naroon ay awa. Pinapatawag ka sa boardroom. Tumango lang si Salye. Alam na niya kung saan ito patungo. Pagpasok niya sa boardroom, naroon silang lahat. Ang mga matatandang miyembro ng board, ang mga abogado, at sa pinakakabesa ng mesa, nakaupo si Miguel. Sa tabi nito, nakangiti ng matagumpay, si Katrina. Miss Reyes, simula ng isa sa mga board member, si Mr. Tan. Dahil sa mga impormasyong lumabas, ang board ay nagkakaisang nagdesisyon para sa ikabubuti ng kumpanya. Kailangan naming i-terminate ang iyong kontrata, effective immediately. Hindi na sumagot si Celie. Ano pa ang sasabihin niya? This is a tragedy, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. To think we trusted her. Miguel, I'm so sorry you had to go through this. Lahat ng mga mata ay napunta kay Miguel. Nag-aantay ng kanyang huling salita. Ang lalaking humalik sa kanya kagabi. Ang lalaking nangakong maniniwala sa kanya. Tumayo si Miguel. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Lumapit ito sa kanya. Bawat paghakbang nito ay isang pagtapak sa mga piraso ng kanyang basag na puso. Huminto ito sa kanyang harapan. I'm sorry, Salye. Sabi nito, ang boses ay malamig at formal. Bawat salita ay pinili para tapusin ang lahat. Kailangan mong umalis. Iyon na iyon. Ang huling pako sa kanyang ataul. Walang salitang lumabas sa bibig ni Salye. Wala nang luhang gustong pumatak. Manhid. Iyon ang nararamdaman niya. Isang malawak na kawalan. Tumango lang siya. Tumalikod siya at naglakad palabas ng boardroom. Nang makalabas siya sa malalaking salaming pinto ng De Villa Prime Holdings, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya at kasabay nito ang unang patak ng ulan. Napatingala siya sa langit na kulay abo. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang kanyang buhok, ang kanyang mukha, ang kanyang mga damit. Hindi na niya alam kung alin ang ulan at kung alin ang kanyang mga luha. Nawala na ang lahat. Ang trabaho, ang pangarap, ang tiwala, ang pag-ibig. Natalo na naman siya. Si Katrina ang nanalo. Habang nakatayo siya sa gitna ng bumubuhos na ulan, isang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Sa loob, isang matandang hapon, si Mr. Tanaka, ang nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Ipinapakita roon ang eskandalo sa De Villa Prime Holdings. At sa gitna ng artikulo, naroon ang larawan ng dalagang tumulong sa kanya, ang dalagang may pambihirang talino at malungkot na mga mata. It's her. Bulong ni Mr. Tanaka sa kanyang sarili. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang scholarship, ang eskandalo, ang kanyang panghihinayang, driver, utos niya. To the De Villa Prime Holdings now. Ngunit sa labas, sa gitna ng ulan, hindi ito alam ni Salye. Ang alam lang niya ay ang bigat ng kanyang pagkatalo. Wala na siyang pag-asa. Wala nang babalikan. Nang isara ni Miguel ang pinto ng boardroom pagkaalis ni Salye,
Isang piraso ng kanyang puso ang tila sumama na rin dito. Ang makita ang blankong ekspresyon sa mukha nito. Ang kawalan ng buhay sa mga mata nito, mas masakit iyon kaysa sa anumang sampal. Well, that's settled then, sabi ni Katrina. Pumapalakpak pa ng dahan-dahan. Now we can finally move on. Good decision, Miguel. Humarap sa kanya si Miguel. Ang maskara ng pagiging malamig na isinuot niya kanina ay unti-unting nalulusaw, napapalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang kontroladong galit. Hindi, Katrina. Sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Hindi pa tayo tapos. Nagulat ang lahat ng nasa loob ng kwarto. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Tanong ni Chairman Tan. The board has decided. The board decided based on one-sided evidence sent from an anonymous email. Sagot ni Miguel. Inilibot ang tingin sa kanilang lahat. Have any of you even considered her side of the story? Have any of you bothered to look deeper? The evidence is overwhelming. Giit ng isa pang board member. Evidence can be fabricated. Mariing sabi ni Miguel. Reputations can be destroyed. Lalo na kung ang may gawa ay desperado. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Are you accusing me of something, Miguel? I'm not accusing you. I'm stating a fact, sabi ni Miguel. Ang kanyang pag-arte kanina, ang kanyang panlalamig kay Salye, ay isang masakit. Ngunit kinakailangang hakbang. Kailangan niyang paalisin si Salye mula sa gusali para protektahan ito. Kailangan niyang palabasin na kampi siya sa board para makuha niya ang oras na kailangan niya. This is ridiculous, sabi ni Katrina. Miguel is obviously too emotionally compromised to think clearly. Am I? Tanong ni Miguel, dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. Or maybe, I'm the only one thinking clearly right now. Biglang tumunog ang intercom sa boardroom. Si Miss Gigi. Sir Miguel, Mr. Tanaka from Tanaka Corp is here. He says it's urgent. Napakunot ang noo ng lahat. Si Mr. Tanaka? Anong ginagawa niya dito? Let him in, utos ni Miguel. Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang Hapon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kasunod niya ang kanyang assistant na may dalang briefcase. De Villasan, Board of Directors, bati ni Mr. Tanaka, yumuko ng bahagya. My apologies for the intrusion. I came as soon as I heard the news about Miss Rosalinda Reyes. Mr. Tanaka, I'm afraid you came at a bad time. We just terminated her contract, sabi ni Mr. Tan. I know, and that is a grave mistake. Seryosong sabi ni Mr. Tanaka. A mistake I hope to help you correct. Tumingin siya kay Miguel. De Villasan. I believe the young lady who saved our deal is the same brilliant student my foundation sponsored years ago. And I believe she was framed. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong kwarto. Nanigas si Katrina sa kanyang kinauupuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. What? What are you talking about? Nanginginig na tanong ni Katrina. Hindi siya pinansin ni Mr. Tanaka. Nagpatuloy ito. Years ago, my foundation lost its most promising scholar due to an academic scandal. I was devastated. But something felt wrong. I launched a private investigation. But it was a dead end. The key witness, a university staff member who claimed to have seen Miss Reyes selling research materials, suddenly resigned and disappeared. That proves she's guilty, sabi ng isang board member. No, sabi ni Mr. Tanaka. It proves that the witness was paid to disappear. For 5 years, my investigators tried to find him. Just last month, we finally located him in a remote province, living a very comfortable life. Binuksan ng assistant ni Mr. Tanaka ang briefcase. At first, he refused to talk.
But when we showed him the news today, when he saw that the same young woman's life was being destroyed for a second time, his conscience finally prevailed. "This is all hearsay!" sigaw ni Katrina. Tumatayo na. "Is it?" tanong ni Miguel. Kasabay nito, ang kanyang private investigator na kanina pa niya tinawagan ay pumasok din sa kwarto. May inabot itong isang sobre kay Miguel. "We also found something interesting, Miss Sandoval," sabi ni Miguel, binubuksan ang sobre. A series of bank transfers made 5 years ago from an offshore account, an account that we traced back to your family. Nanlaki ang mga mata ni Katrina. "Mr. Tanaka?" sabi ni Miguel. "I believe you have something for us?" Tumango si Mr. Tanaka. Mula sa briefcase, kinuha ng kanyang assistant ang isang maliit na voice recorder. "This is a sworn statement from the witness," sabi ni Mr. Tanaka. "Recorded just this morning." Alam ni Miguel na kailangan niyang tawagan si Salye. Kailangan itong marinig ito. Ngunit kailangan muna niyang tapusin ang laban na ito para sa kanya. "Gentlemen," sabi ni Miguel sa board, "and Miss Sandoval, I suggest you all take a seat. This is going to be very interesting." Tumingin si Mr. Tanaka sa voice recorder at pinindot ang play. Ang katahimikan sa boardroom ay binasag ng isang boses mula sa nakaraan. Isang boses na handa nang sabihin ang katotohanan. Naglalakad si Salye sa ilalim ng ulan. Walang patutunguhan, ang isip ay blanko. Ang bawat patak ng ulan ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan nang biglang may humintong sasakyan sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. "Salye, anak, sakay na." Si Aling Nena. Basang-basa rin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Aling Nena, halika na, bago ka pa magkasakit." Pinilit siya ni Aling Nena na sumakay sa taxi. Sa loob, niyakap siya ng matanda. "Alam ko na ang nangyari. Nakita ko, pero mali sila, Salye. Mali sila ng paghuhusga sa'yo." "Wala na po, Nay Nena. Tapos na po ang lahat," sabi ni Salye. Ang boses ay walang buhay. "Hindi pa!" giit ng matanda. "Tumawag sa akin si Miss Gigi kanina. Sinabi niyang huwag ka raw munang umalis. Sinabi niyang may plano si Sir Miguel. Maniwala ka sa kanya, anak. Maniwala ka sa akin." Isang maliit na kislap ng pagdududa sa kanyang kawalan ng pag-asa ang nabuo sa puso ni Salye. "Plano? Anong plano?" Habang sila'y nag-uusap, tumunog ang telepono ni Aling Nena. Si Miss Gigi ulit. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, ibinigay ni Aling Nena ang telepono kay Salye. "Para sa'yo raw." "Hello?" Nanginginig niyang sagot. "Salye?" "Si Miguel ito," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses na nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit, ilang oras lang ang nakalipas. "Patawarin mo ako sa ginawa ko kanina. It was an act. I had to get you out of there to protect you. Pero ngayon, kailangan ka dito. Kailangan mong harapin ito para sa'yo. Please, bumalik ka." Nakatulala lang si Salye. "Isang pag-arte? Nandito si Mr. Tanaka," dagdag ni Miguel. "May dala siyang katotohanan." "Salye, oras na para bawiin ang pangalan mo." Biglang bumuhos ang emosyon sa puso ni Salye, galit, pag-asa, takot, at determinasyon. Tumango siya. Kahit hindi siya nakikita ni Miguel, "Papunta na ako." Sa boardroom, ang boses mula sa voice recorder ay umalingaw-ngaw. "Ako po si Mang Jun, dating maintenance staff sa universidad." "Oo, ako po ang nagsabi na nakita ko si Miss Reyes, pero hindi po iyon totoo. Binayaran po ako. Binayaran po ako ng isang estudyante, si Miss Katrina Sandoval, para gawin iyon. Binigyan niya ako ng malaking halaga para sirain ang pangalan ni Miss Reyes at pagkatapos ay magtago. Bawat salita ay parang isang suntok sa mukha ni Katrina. "That's a lie! He's lying!" sigaw niya
Ang kanyang mukha ay namumutla. The bank records say otherwise. Malamig na sabi ni Miguel. Iwinawasiwas ang mga dokumento mula sa private investigator habang ang kaguluhan ay nagaganap. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Sally. Basang-basa pa rin sa ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, nag-aalab ang mga ito sa isang apoy na matagal nang natutulog. Lahat ng nasa kwarto ay napatingin sa kanya. Sally, bulong ni Miguel. Ngunit ang mga mata ni Sally ay nakatutok lamang sa isang tao. Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. How dare you show your face here? Sabi ni Katrina. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. No, Katrina. How dare you? Sagot ni Sally. Dahan-dahang lumalapit. For 5 years, I lived in shame. For 5 years, I hid in the shadows because of you. You didn't just take away my scholarship, you took away my name. You took away my future. You destroyed my family. I did what I had to do. Depensa ni Katrina. You were always better than me. It wasn't fair. Fair? Mapait na tawa ni Sally. You talk about fairness? Was it fair na habang nagtatago ako at naglilinis ng sahig para lang may makain, ikaw ay namumuhay sa karangyaan na ninakaw mo mula sa akin? Hindi inggit ang nararamdaman ko sa iyo, Katrina. Awa. Naaawa ako sa iyo. Kasi kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo mapupunan ang kababawan ng iyong pagkatao. Sa bawat salitang binitiwan ni Sally, lalong nanliit si Katrina. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. It's over, Katrina, sabi ni Miguel, tumayo sa tabi ni Sally. Ipinakita niya ang mga bank records. Perjury. Bribery. Your career is over. Your company will face the consequences. Tumingin si Katrina mula kay Sally, papunta kay Miguel, hanggang kay Mr. Tanaka, na nakatingin sa kanya ng may pagkadismaya. Wala na siyang kakampi. Wala nang matatakbuhan. Sa huling pagkakataon, isang desperadong galit ang gumuhit sa kanyang mukha. You think you've won? You'll always be the janitress who got lucky. No, sabi ni Miguel. Hinawakan ang kamay ni Sally. She's Rosalinda Reyes, the most brilliant mind I've ever met. And soon, she will be a director in this company. And as for your partnership with us, dagdag ni Miguel, ang boses ay kasing lamig ng yelo. It's terminated. Security! 2 security guard ang pumasok at dinala si Katrina palabas ng kwarto habang ito'y nagsisisigaw at nagwawala. Nang tumahimik na ang paligid, ang natira na lang ay ang bigat ng katotohanang lumabas. Humarap si Miguel kay Sally. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghanga. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang ulan at ang mga luha ay naghahalo sa mukha nito. Sally, patawarin mo ako, bulong niya. Sa pagdududa ko, sa sakit na idinulot ko sa iyo, umiling si Sally. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang malaya siya. Tinulungan mo akong bawiin ang pangalan ko, sabi niya. At iyon, hinding-hindi ko makakalimutan. Sa harap ng board of directors at ni Mr. Tanaka, niyakap ni Miguel si Sally. Isang yakap na nagsasabing tapos na ang laban. Isang yakap na nagsisimula ng isang bagong kabanata. Lumipas ang 1 taon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng Makati. Nagiiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Nakatayo sa gitna ng isang malaking conference room, sa harap ng mga importanteng investor mula sa iba't ibang bansa, ay isang babaeng puno ng kumpiyansa at talino. And with this projection, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, the Villa Prime Holdings is not just aiming for recovery, but for global expansion. Our partnership with Tanaka Corp
will be the cornerstone of this new era. Ang babae ay si Rosalinda Salye Reyes. Hindi na siya ang janitress na nagtatago sa anino. Hindi na siya ang personal assistant na takot magsalita. Siya ngayon ang bagong talagang Director for International Relations ng kumpanya. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngumiti siya isang ngiting totoo. Walang halong takot o pag-aalinlangan. Ang eskandalo ni Katrina Sandoval ay yumanig sa mundo ng negosyo. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak at naharap siya sa maraming kaso. Samantala, ang kwento ni Salye ay naging isang inspirasyon. Ang kwento ng pagbangon mula sa pagkakasala at ang pagpapatunay na ang katotohanan ay laging nanaig sa huli. Nang tanghali, habang kumakain sa pantry, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Direktor. Paglingon niya, nakita niya si Aling Nena. Dala-dala pa rin ang paborito niyang adobo sa isang lunchbox. Nay Nena naman, Salye na lang po. Natatawa niyang sabi, sabay yakap sa matanda. Si Aling Nena ay nanatili sa kumpanya. Ngayon ay promoted na bilang Head of General Services. Naku, ang galing-galing mo kanina anak, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Sabi ko na nga ba may tinatagong brilyante ang alaga ko. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, Nay. Kayo po ang naniwala sa akin noong panahong kahit ako hindi naniniwala sa sarili ko. Nagkwentuhan sila at nagtawanan. Inaalala ang mga araw na nagdaan. Ang lahat ay parang isang panaginip na lang. Nang hapong iyon, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit para umuwi, pumasok si Miguel sa kanyang opisina. Hindi na ito ang CEO na nakakatakot, kundi ang Miguel na minamahal niya. Ang mga mata ay malambot at ang ngiti ay laging nakalaan para sa kanya. Galing mo kanina, sabi nito. Lumalapit sa kanya. Salamat, sagot niya. Gumiti pabalik. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Miguel. Hinawakan ang kanyang kamay. Halika! Dinala siya ni Miguel sa isang lugar na hindi niya madalas puntahan, ang rooftop ng De Villa Prime Holdings. Ang hangin ay sariwa at mula roon, tanaw nila ang buong syudad na unti-unting nagliliwanag sa mga ilaw ng gabi. Dito nagsimula ang lahat. Sa likod ng mga salamin ng gusaling ito, siya na nagpupunas at siya na naghihirap sa loob. Naaalala mo ba noong una kitang makita? Tanong ni Miguel, nakatingin sa malayo. Paano ko makakalimutan? Natatawa niyang sagot. Halos mamatay ako sa takot. Ako aminado ni Miguel. Luminggong ito para haraping siya. Takot na takot akong mawala ang kumpanya. Ang legacy ng papa ko. Masyado akong nakatingin sa mga numero, sa mga kontrata. Hindi ko nakikita ang mga tao sa paligid ko. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Tapos dumating ka. Isang bulong mula sa likod ng salamin. Tinuruan mo akong makinig. Tinuruan mo akong tumingin ng mas malalim. Hindi sa uniforme, hindi sa pangalan, kundi sa puso. Miguel. Rosalinda Reyes, sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. You saved my company. Then you saved me. From my own prejudice. From my own pride. Dahan-dahan, lumuhod si Miguel de Villa sa kanyang harapan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya, isang simple ngunit napakagandang singsing na may diamante ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. Nanlaki ang mga mata ni Salye. Ang kanyang puso ay tila hihinto sa pagtibok. Ilang beses kong sinubukang itanong to, pero gusto kong gawin sa tamang panahon, sa tamang lugar. Sabi ni Miguel, ang mga mata ay nangingilid na rin. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, huminga siya ng malalim. Rosal Salind Reyes. Will you make me the happiest man alive? Will you be my wife? Ang hangin ay tila huminto.
Ang ingay ng syudad ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ni Sally ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ngayon ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na akala niya ay hinding-hindi na niya mararamdaman. Dahan-dahan siyang tumango, hindi makapagsalita. Ngumiti si Miguel, isang ngiting puno ng pag-ibig at ginhawa. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Sally. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Habang ang huling sinag ng araw ay lumubog sa likuran nila, ang dating janitress at ang dating mayabang na CEO. Dalawang mundong nagbanggaan, dalawang pusong naghilom sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa kung saan ka nanggaling, kundi sa kung sino ka talaga sa kaibuturan ng iyong pagkatao. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Ang kwento ni Sally at Miguel ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang trabaho, sa kanyang damit, o sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay nasusukat sa lakas ng kanyang karakter, sa talino ng kanyang isipan, at sa kabutihan ng kanyang puso. At ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang makita ang lahat ng iyon, lampas sa anumang paghuhusga ng mundo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Sally at Miguel. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon. Anong masasabi ninyo sa kanilang love story? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam.